Nanawagan ng Amerika sa China dahil sa panghihimasok sa maritime operations ng Pilipinas at pagsira sa katatagan ng rehiyon, paghikayat sa Beijing na itigil ang mapanganib at destabilizing conduct nito sa South China Sea. Nagharap ang mga barkong Tsino at Pilipino sa maraming sagupaan sa South China Sea nitong katapusan ng linggo habang patuloy na lumala ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa sa teritoryong pandagat, na nag-udyok sa US na muling ulitin ang pangako nitong ipagtanggol ang Maynila. Ayon sa Pilipinas, nasira ang mga sasakyang pandagat nito matapos direktang target noong linggo ng Chinese Coast Guard ship na may water cannon sa isang supply mission sa Second Thomas Shoal. Isang bangkang Pilipino rin ang nirampa ng Chinese vessel, ayon sa task force sa isang pahayag. Ayon sa Coast Guard ng China, hindi pinansin ng bangka ng Pilipinas ang mga babala at sadyang bumagsak sa kanilang sasakyang pandagat na normal na naglalayag para sa mga layunin ng pagpapatupad ng batas. Ang responsibilidad ay nasa buong Pilipinas, sabi ng Coast Guard sa isang pahayag. Ang mga aksyon na ginawa ng mga barko ng China sa paligid ng Second Thomas Shoal at Scarborough Reef ay sumasalamin hindi lamang sa walang pakundangang pagwawalang bahala sa kaligtasan at kabuhayan ng mga Pilipino, kundi pati na rin sa internasyonal na batas, sabi ng US State Department sa isang pahayag. Ang paghadlang sa supply line sa matagal ng outpost na ito at panghihimasok sa lawful Philippines maritime operations ay nagpapahina sa katatagan ng rehiyon, sabi nito. Ang Estados Unidos ay naninindigan sa ating mga kaalyado sa Pilipinas sa harap ng mga mapanganib at labag sa batas na ito, dagdag nito, habang muling pinagtibay ang 1951 Mutual Defense Treaty ng dalawang bansa. Naglatag ang China ng malawakang pahayag tungkol sa South China Sea, isang pahayag na natugunan ng lumalaking pushback sa Pilipinas sa ilalim ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., na ang administrasyon ay nagpahayag ng mga taktika ng Beijing sa pinagtatalunang karagatan. Binatikos ni Marcos ang mapanganib na aksyon ng China laban sa mga barko ng Pilipinas na nagsasabing outright and blatant violation of international law. Ang mga ito, walang sinuman maliban sa Pilipinas ang may lehitimong karapatan o legal na batayan upang mag-operate kahit saan sa West Philippine Sea, sabi ni Bongbong Marcos sa isang post sa X huli noong linggo, gamit ang termino ng Maynila para sa South China Sea. Ang hepe ng sandatahang lakas ng Pilipinas na si Romeo Bronner Jr. na sakay ng resupply boat na nirampa ng Chinese Coast Guard vessel, na siya mismo ang nakasaksi sa insidente. Galit na galit ako sa ginawa ng China at naawa ako sa tropa naming dumadaan sila dito sa bawat resupply mission, he told reporters. Isang grupo ng 200 sibilyan mula sa Pilipinas ang naglayag sa pinag-aagawang karagatan noong linggo at napilitang shortcut din ang kanilang biyahe matapos sabihin na sila ay anino ng 4 na Chinese vessels kabilang ang 2 Navy ships plano ng convoy na sinamahan ng Philippine Coast Guard na pumunta malapit sa Second Thomas Shoal at ilang bahagi ng Spratly Islands para maghatid ng mga supply sa mga fishing communities. Nagdesisyon ng grupo ng mga lider kabataan, fisherfolk at media personnel na magkamali sa panig ng pag-iingat at bumalik sa lalawigan ng Palawan matapos ang constant shadowing
Ayon sa organizer nito, iniulat ng Maynila nitong Sabado na pinaputukan ng Chinese Coast Guard ng mga kanya ng tubig ang mga barkong sibilyan ng mga Pilipino malapit sa Scarborough Shoal, na nagdulot ng pagkondena ng US. Nangako ang US na patuloy na palalakasin ang ugnayan sa mga kaalyado ng Indo-Pasipiko upang kontrahin ang malawakang pag-aangkin ng Beijing sa crucial na daanan ng tubig. Pinalakas ng Pilipinas ang matagal ng alyansa ng depensa nito sa Washington, pinalawak ang pag-access ng mga sundalong Amerikano at pagdaraos ng joint patrol sa mga pinag-aagawang karagatan. Hanggang dito na lamang po muna, abangan pa ang mga susunod na kaganapan.